Estudyante mo to, ano? One dash. Lapit mo pa. Aral ng Cordillera ni Profesor Matilde Melicent Santos Recto. Sarap. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, mga kaibigan, ay kasalukuyan pa rin nagpapakiramdaman na magkabilang panig. Ang mga demonstrador ay matapang na magkakapit-bisig at nakaposisyon sa paanan ng Mindiola Bridge. Habang ang mga kapulisan naman ay nag-aabang na may humigit kumulang 5 metrong layo sa tapat nila. Mayroon ding mga nakabarikadang ilang uniformadong alagad ng gobyerno sa may daan patungong Malacanang. At tamang ulat kaninang umaga na may darating na mga sundalo. Eto nga at kasalukuyang pumaposisyon na ang 5 kararating lamang na truck na mga uniformadong militar at 3 pang truck ng bombero. Iyan ang trabaho ko. Isang radyo reporter na palaging naaatasang mag-cover ng kung ano-anong maaksyong pangyayari noong 3rd Water Storm ng dekada 80. Rally sa Luneta! Concert sa Araneta! Pista ng Quiapo! Pagmasakir kay Climaco! Gulos sa Hulo! Valentine Show ni Rico J! Movie premiere ni Sharon Cuneta! Laban ni Nunoy sa Boston! At marami pang iba! Sa radyo, may halaga ang sasabihin mo. Hindi ka man nakikita ng mga nakikinig. Dapat ay gagalaw sa imahinasyon nila ang mga pangyayari. Ngunit, dapat ding maging maingat ka sa pagbitiw ng mga salita at pigirin ang emosyon. Dahil kung hindi, huli ka! O di kaya'y kulong ka! Nang ipadala ko para i-cover ang buhay Cordillera ng mga progresibong kabataan, doon ko nakita at naranasan ang sinasabing higahos ng bayan. Naroroon ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Naobserbahan ko kung paano gamitin ang maliliit na magsasaka bilang propaganda ng sinasabing tagumpay ng rehimeng diktatura. At doon ko rin natanto kung paano gamitin ang pinaghirapang yaman ng ibang mamamayan. Pinag-aralan ko ang progresibong ideolohiya at naintindihan ang kanilang layo. Hindi naglaon ay niyakap ko ito. Sa loob ng organisasyon ay nagkaroon ako ng lakas na loob at naging tunay na malaya sa pamamahayag. Natutuhan ko ding kumain ng mga dahon-dahon, insekto at iba pang lamang gubat. Higit sa lahat, naging magaling ako sa pag-asinta at sa paggamit ng mga kalibre. Andiyan na sila! Posisyon mga kasama! Tulad ng nakagawian! Walang bakas na may iwan! Mahal natin ang bayan! Ipagtanggol ang kalayaan! Maya-maya pa, ay may putok na umalingaw-ngaw! Bang! Inihanda ko ang baril na hawak ko. Inihanda ang daliri sa gatilyo. At itinarget ng maayos. Boom! Sa pulang ulo ng driver at lumiskali ng truck, mistulang mga dagang nagkalipasan sa kubliya ang mga sundalo. Nang biglang, sing! Halos mabingi ako sa tunog ng nadaang bala. At sa aking paglingon, ay walang malay na katumba ang aking katabing kasama. Ibig ko siyang alalayan. Ngunit, napansin kong wala na siyang buhay. At bakas sa kanyang mukha ang kapayapaan. Napayuko ako at napabigil sa pag-usal na dasal para sa kanya. At muli kong iyangat ang aking mukha. Ay nakita ko, tumama ang paningin ko sa mata ng isa sa mga kalaban. Nanginihig ang buo kong kalamnan. At dala ng natural na reaksyon, umatras ako upang iligtas sa aking sarili. At bang!
Lumulubog ang mundo ko. Dinig ko ang pagtama ng bala sa aking katawan at nagdilim ang kapaligiran. Tuwan ako ng matapuhan at naramdamang may tama sa aking kanang balikat. Pinakiramdaman ko ang aking sarili at ang aking paligid habang patuloy pa rin ang mga putukan at panakanak ang mga sigawan. Ako'y nasa ilalim ng bangin. At nang tumingala ako, ay nakita ko ang mga nakabotang binti ng mga sundalong naghahanap sa akin. Minabuti kong wag kumilos. Hindi nila ako nakita at hindi nga nila ako makikita sapagkat ako ay natatakpan ng isang malaking tipak ng batong bundok. Tumagal pa ng mga 5 oras ang putukan at ligtas ako sa aking kinaroroonan. Isang pagpapala ang naganap sa akin. Pagkat noong mga panahon na ako ay hindi kumikilos at tanging nararamdaman ay ang pisikal na sakit ng aking kanang balikat na tumatagos sa aking kalamnan, ay napagtanto ko ang punto ng aking kinasadlakan. Tama! Buhay ako! Ngunit para saan? Para kanino? Hanggang kailan? Dapat nga bang magbuwis pa ng buhay bago makamit ang minimithi? Hindi nga ba dapat mas magandang buhay ka pa kapag nakamit na ang iyong mithi? Hindi habang panahon akong ganito. Nang pumailan lang ang bayan ko ni Freddy Aguilar, ay nagkaroon ng hutya ng pagbabag. Ang EDSA Revolution. Armas! Kontra Rosario. Tangke! Kontra tao. Katapangan! Kontra dasal. Natagumpay ang hinahangad na kalayaan! At sinubukan kong magbalik sa mainstream. Walang mawawala kung pagbibigyan natin si Cory at dala ko ang disiplina ng organisasyon. Ang nabuong maka-Pilipinong pagkatao, ang idealismo na makabayang aral. Ngunit, nakatutokso ang kapaligiran. Kay forma magsuot ng Levi's at Adidas. Magdala ng Sony Beaver. Nakatatakam kumain sa Shakey's. Kagandang marinig ng mga komposisyon ng Bee Gees at nakaaaliw manood ng mga pelikula ni MacGyver. Lahat na maka-imperialista at dayuhang uso ay nasa kapaligiran na. Saganang akin! Pilipino ang gusto ko. Sapatos ng Marikina, ihaw-ihaw sa kanto, balot ng pateros, mga komposisyon ng asin at pelikula ni Bernal. Sa pinagpatuloy kong profesyon, nadala ko ang aral ng Cordelier. Malaya na tayo, mga kababayan! Teka, ngunit! Ano na naman itong nangyayari sa atin? Masakit sa Mindanao! Teka! Hindi ko maayos ang mikropono. Alam niyo naman na, wala akong kanang kamay.